Sapantalan na natutulog ang libo-libong pasaherong stranded sa Maynila at ilang probinsya. Live mula sa Manila North Port Terminal, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, dito sa Manila North Port ay nasa 150 o 160 ang bilang ng mga stranded na pasero. Pero alam mo, kung susumahin natin ang lahat ng apektadong pasero sa mga terminal sa buong bansa, ay aabutin ng libo ang hindi makabiyahe nang dahil sa bagyong Christine. Kanya-kanyang latag ng karton at mga lona ang nasa 100 pasaherong stranded sa Manila North Port Terminal. Kanselado kasi ang mga biyahe ng barko simula pa noong Martes. Si Rowena na uuwing Bacolod, magtatatlong araw nang natutulog sa lapag ng terminal. Sa dami ng bagahe niya, hassle na raw kung uuwi pa siya sa Alabang. Buti na lang may electric fan naman sa terminal. May pakain at libreng charging station din. Masakit na yung likod ko sa malamig yung lapag eh. Semento eh, walang choice eh. Kaya tis-tis. Sa tala ng Philippine Ports Authority, 14 na pantalan ang nagkansela ng mga biyahe dahil sa bagyo. Kaya pumalo na sa lampas 7,000 ang mga apektadong pasahero. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, 30 pasahero lang ang stranded kanina. Karamihan sa kanila, pauwi dapat sa Bicol. Ang pamilya ni Esther, imbes na suungin ng baha, pauwi sa Cavite. Sa Pitex na lang daw maghihintay hanggang makabiyahe pa Albay. Pag umuwi kami, gagastos na po kami. Kaya sayang naman yung pamasay namin, hindi dito na lang po muna kami. Si Aling Gemma naman, hindi rin makabiyahe, pero mas nag-aalala sa mga kaanak niya na binagyo sa Tabaco Albay. Kasi yung apo ko kasi may sakit. Kasi ako nagbabantay. Yun ang inaano ko po. Hindi ako mapakali. Kaya gusto ko po nang umuwi na po talaga. 13 flights naman ang kanselado sa 4 na airport, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Cheryl, kung tutuusin nga raw ay nabawasan pa ang bilang ng mga stranded na pasahero dito sa Manila North Port. At ayon dun sa mga piniling manatili dito ngayon sa pier, napangakuan daw sila ng mga otoridad na as soon as mabigyan ng go signal ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang mga bapor ay makakaalis din agad sila. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.